good morning mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat. Siguro nabalitaan nyo naman mga kababayan yung balita. Mainit-init pa mga balita mga kababayan. Dahil itong ating BP Sara Lustay at ang kanyang kampo ng mga abogado ay nag-file ng petition ng TRO sa Supreme Court mga kababayan. Akala ko ba bloodbath ka Sara Lustay, tapos kumuha ka pa ng 16 na mga prominenteng abogado. Ano yan, mga palamuti mo lang sila. Tapos ito naman Supreme Court, sana mag-isip na rin kayo dyan sa mga justices sa Supreme Court. Di katulad ng ginawa nyo ng nakarang taon na ibinasuran nyo ang impeachment laban kay Sara Lustay. Ang dami nyong dinagdag kung ano-ano pang mga ginagawa nyong paraan para lang ma-absuelto ang Sara Lustay nyo. Sana itong mga justices sa Supreme Court, ano ba, natatakot kayo kapag si Sara Lustay lumapit sa inyo, ang bilis nyo magdesisyon? Tapos ay isa lang ang pag-iisip nyo, isa walang kumukontra sa inyo. So, paano lang ang bayan natin kapag ang Sara Lustay ang lumapit sa inyo, sa mga justices dyan sa Supreme Court? Ano na mangyayari sa bayan natin? Ayaw nyo ba malalaman ang katotohanan na ilabas ang kanyang salin, labas ang kanyang bank accounts mga kababayan? Tapos ito pa, yung isa pa mga kababayan, itong manager ng isang bangko, ayaw din ilabas ang kanyang bank accounts. Siguro natatakot din siguro itong manager sa bangko. Bakit ayaw ilabas ang kanyang bank accounts? Dapat yung mga public figures, mga government officials, wala nang exemption sa salin na yan. Wala nang exemption sa mga ganyang klaseng secrecy law sa bangko, kasi ginagawa na lang, tinatago na lang ang lahat dyan sa ganyang klaseng batas na bank secrecy law. Dapat kapag government official ka, pag hiniling ng Kamara, pag hiniling ng Senado, ang iyong bank accounts open ka. Pero ito si Sara Lustay ay ayaw, pati ang bank manager ay ayaw. Kaya balik tayo doon sa mga justices sa Supreme Court. Ang sabi nga nila, Sara's Court na, hindi na Supreme Court ito. Ang ating Supreme Court, kayo ang kataas-taas sa hukuman sa bansang Pilipinas. Pero parang pinipilipit nyo na ang batas dyan, Supreme Court. Ano na nangyayari sa inyo dyan? Wala na ba kayong sa tamang pag-iisip? Wala na ba kayo sa tamang konsensya? Isipin nyo, 25 million in 11 days ang ginastos niya sa confidential fund. Tapos ang salin niya na mag-ama, wala pang 200 million. Sabihin na natin 200 million ang binabayad sa abogado niya kay Koopman. Saan nila kinukuha yung pera? Tapos yan pa, ang 16 abogado na yan. Buti kung pipitsuging mga abogado yan, ay hindi yan pipitsuging mga abogado. Hindi yan tumatanggap ng 1,000, hindi yan tumatanggap ng 50,000, hindi yan tumatanggap ng 100,000. Ang ganyang mga abogado ni Sara Lustay, ano yan, para muti na lang? Ayaw nyo bang lumabas ang katotohanan, ha, mga justices dyan sa Supreme Court? Sana wag nyo nang pagtakpan yan Sara Lustay na yan, kasi kawawa bayan natin. Kasi sa aking pananaw lang dyan, sa aking opinion, kasi merong isang taong dyan gusto maging Chief Justice sa Supreme Court. Kaya ganun na lang ang kanilang ginagawa. Napapahiran na tuloy ng politiko.
ng politics sa ating Supreme Court. Hindi katulad ng araw ay makikita mo mayroong mga dignidad, mayroong delikadesa ang mga Supreme Court justices. Ngayon parang takot sila kapag si Sara Lustay ang lumapit sa kanila, mga kababayan. Kaya kapag pinanigan pa nila ito si Sara Lustay, mga kababayan, talagang halata na, sobrang halata na sila na in favor lahat kay Sara Lustay ang kanilang ginagawa, mga kababayan. In favor kay Mary Grace Piatos, mga kababayan. Kaya nakakainis, nakakagalit itong Supreme Court Justices, mga kababayan. Pero sabi nga, hindi natutulog ang Diyos. Lahat ay mabubulgar sa tamang panahon. Kaya mga kababayan, kailangan natin magmatiyag palagi at magbantay sa mga ganitong sitwasyon. Excuse me po. Kaya mga Supreme Court Justices, isip-isip naman kayo. Alam ko matatalino kayo lahat dyan, kaya kayo po yung nakaupo dyan sa Supreme Court. Kaya peralin nyo po ang inyong talino, ang inyong delikadesa at respeto sa inyong pamilya at sa taong bayan. Ang respeto ay hindi mababayaran ng pera. Ang delikadesa hindi mababayaran ng pera. Kahit lumalakad ka dyan sa kalye, taas noo ka kasi malinis ka. Ba, mga kababayan, si Sara Lustay, ayaw niya harapin kung talagang wala siyang ginawang mali, mga kababayan. Kung talagang wala kang mali, kumuha ka ng 16 na abogado, harapin mo ang iyong kaso, harapin mo ang aligasyon sa iyo. Hindi yan palamuti ang abogado mo. Kumuha ka para depensahan ka, tapos tatakbo ka na naman yan sa Supreme Court. Kaya panawagan namin dyan sa Supreme Court, mag-isip-isip kayo ng million times. Yung pera, madali lang yan maubos. Isang sakit lang yan, ubos na. Ang posisyon, ilang taon lang yan, wala na. Pero kung merong dignidad ka, may respeto ka, hindi yan mawawala, yan ang legasiya mo. Kaya please isip kayo, mga Supreme Court Justices. Ilabas nyo ang katotohanan, hindi katulad ng nakarang taon. Ang dami nyo ginagag sa impeachment complaint, sa impeachment. Hindi naman kayo gumagawa ng batas, kayo ang nag-guide sa batas. Ang gumagawa ng batas ay Senado at Kongreso, tapos kayo ang pumaplantsa. Pero parang ginagawa nyo kayo na sarili nyong batas. Nang pumasok lang itong Duterte sa pagka-presidente ng Pilipinas, ang dami ng hindi maganda nangyayari sa bayan natin, mga kababayan. Kaya patuloy natin pagdasal ang bayan natin, hindi sa mga Duterte. Pagdasal natin para sa mga kabataan, para sa mga henerasyon na sumusunod sa atin, mga kababayan, sa ating mga kapwa-apuhan. Kasi yung mga Duterte na yan, hindi yan naglilingkod sa bayan, mga kababayan. Wala yan pagmamahal sa bansa natin. Nakita nyo naman, ang dami nilang kaso, diba? Kita nyo yung Pogo na sinasabi ni Rodrigo Duterte na malaki ang kikitain niya, nakakatulong sa bayan, pero dami pa rin utang. Saan napunta kinita niya sa Pogo? Di wala, di ba? Sa bulsa lang nila napunta. Kaya we pray and I pray
mga Supreme Court Justices, sana mag-isip kayo million times. At ng Diyos hindi natutulog. Binigyan kayo ng talino ng Panginoon. Gamitin nyo sa tama. Huwag kayo magpadalos-dalos diyan kay Sara Lustay. Pag ginawa nyo pa yan, ako, maraming magagalit ng taong bayan sa inyo. Kaya mga kabayan, patuloy nating pagdasal ang bayan natin. O sige mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Please comment down below and please like and share, and don't forget to subscribe mga kababayan sa ating munting video. Maraming salamat po sa inyong panonood at inyong oras. Ingat po kayo, lalo na sa ating mga OFW at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Ingat po kayo dito rin sa ating sabayan, Quezon, Visayas at Mindanao. Ingat tayo at mag-conserve energy po tayo mga kababayan. O sige, dito na lang tayo. Maraming salamat po muli sa inyong panonood. God bless us all. Bye bye.